Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ikawalawa sa buwan ng Abril, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, dalawa beneficiary sa Barangay Ginubatan nagpahayag ng kanilang hinaing. Authorized representative ng MENACOR nagbigay linaw. At VIS distribution nagsimula na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapakasakit, pag-aayuno, panahon ng pagbubukas loob at higit sa lahat ay panahon ng pananalangin. Narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral kasabay ang panawagan sa lahat na makiisa at makibahagi. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapasakit, pag-aayuno, panahon ng pagbubukas loob at higit sa lahat ay panahon ng panalangin. Sa loob ng banal na panahon ito, sa pagunita natin mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko sa buhay ni Kristo, narito ang mga nakalatag na gawain sa Santo Niño Cathedral kasabay ng panawagan sa lahat na makiisa at makibahagi. Ika-17 ng Abril, Huwebes Santo, ganap na 6 ng umaga ay mayroong banal na misa at kumpisal. Ganun rin sa 3:30 ng hapon para pa rin sa mga nagnanais magkumpisal. Ganap na 6 ng gabi nakatakda ang misa ng huling hapunan at mula 8 hanggang 11 ng gabi ang pagbabantay naman sa Santisimo Sacramento. Biyernes Santo, ganap na 4:30 ng umaga, gaganapin ang pagninilay sa daan ng krus na magsisimula sa katedral patungo sa mga pamayanan. Bandang 12 ng tanghali naman ang pagninilay ng 7 huling wika na susundan ng pagpapasakit ng Panginoong Hesus, ganap na 3 ng hapon. Kasunod ang prosesyon, pagbabantay ng paburol at Mate Dolorosa na gaganapin sa HIA Open Gym. Sabado Santo, magsisimula ang Vigilia Pascua ganap na 6:45 ng gabi kung saan ang lahat ay pinapaalalahan ng magdala ng kandila na may sahuran. Nakapaloob dito ang pagpaparangal sa ilaw, pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagdiriwang ng pagbibinyag, pagbabasbas ng tubig, pagsasariwa sa pangako ng binyag at ang pagdiriwang ng huling hapunan. Ika-20 ng Abril, araw ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, 4:00 ng umaga nakatakda ang salubong. Para sa banal na misa, idaraos ito sa mga regular na oras tuwing araw ng linggo sa Santo Niño Cathedral. Samantala, tuwing sasapit ang Semana Santa ay kapansin-pansin ang pagtatakip ng kulay lila na tela sa imahe ni Hesukristo at ng mga santo. Alamin natin yan sa ulat na ito. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay kapansin-pansin ang pagtatakip ng kulay lila na tela sa imahe ni Hesukristo at mga santo. Ayon sa simbahang Katolika, ang gawain ito ay pagpapakita lamang ng paggunita sa pagkamatay at pagpapasakit ni Jesus upang iligtas ang sanlibutan. Ang kulay lila na tela ay sumisimbolo sa pagdadalamhati at paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Ang pagtakip sa mga imahe sa huling linggo bago ang mga mahal na araw ay isang matandang tradisyon sa simbahan. Ito'y hudyat ng pagsisimula ng Passiontide o ang tawag sa huling linggo bago ang mga mahal na araw. Binibigyan diin na panahong ito ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang paglalakbay patungong Jerusalem para tuparin ang kanyang misyon. Kaya naman ngayong mahal na araw, paalala sa lahat ang magnilay-nilay sa mga kasalanan at matutong humingi ng tawad. Aniya sana'y bigyang halagaan ng lahat ng mga Katoliko ang pagkunita sa Semana Santa, dumalo sa mga gawaing simbahan at alalahanin ang ginawa ni Hesukristo para sa katubusan ng sangkatauhan. Antabayan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, matapos ang isinagawang pagbabakod sa may barangay Ginubatan sa isang pagpupulong, naglabas ng hinaing ang mga apektadong pamilya rito, partikular na ang mga CLOA beneficiaries. Narito ang kanilang pahayag. Nasurpresa kami at walang magawa. Ito ang pahayag ng mga residente ng Barangay Ginubatan na apektado ng isinagawang pagbabakod ng kumpanyang Menakeo Construction Incorporated na siyang nagmamayari ng tinatayang 150 ektaryang lupain dito. Ika-27 ng Marso nang bumaba sa nasabing lugar ang mga tauhan ng nabanggit na kumpanya upang magbakod na lubang tinutulan ng mga residente na sinasabing mayroon pa silang nakabingbing apela sa korte bilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA beneficiaries. Hinaing ng mga apektadong pamilya saan sila dadaan, paano ang araw-araw nilang kabuhayan at paano nila maitatawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Paano ho kami dadaan? Kami ay mga may negosyo, may mga tindahan ho kami. May restaurant na kaunti na pinagkukunan namin ng kabuhayan. Saan ho dadaan ang mag-aani ng aming mga palayan? Ang magbubungkal ng aming bukid. Hinihiling po namin sa lahat na nakakarinig at nakakakita ng problema namin dito sa Barangay Ginubatan. Kami naman po ay humihiling sa lahat po ng nanunungkulan sa ating gobyerno. Kami po ay inyong tulungan dahil po ba kami mahihirap lamang? Kaya kami ginaganito. Wala po kaming magawa. May pinanghahawakan po silang papel. Sana naman po kami ay inyong tulungan, lalong-lalo na po yung barangay namin na unang-unang para pong ipinagkanuno kami, ginawa sa amin. Hindi man lang po kami sinabihan, hindi naman kami nabigla ng ganito. Kami po'y pinakuran, may mga apo ako, may mga anak sa loob para po kami bilanggo na wala kaming daraanan kundi yung kapirasong daan. Kami naman. Nanawagan rin ang mga residente sa pamamagitan ng Samahan ng mga Magsasaka sa Ginubatan o SMG sa pamahalaang lungsod na mamagitan at tugunan ang kanilang mga hinaing. Dito naglabas naman ng pahayag ang pamahalaan lungsod sa pamamagitan ni City Legal Officer Attorney Ray Daniel Asidilio, kasama si City Engineering and Public Works Officer Engineer Rigor Abotar at City Housing and Urban Settlements Officer Engineer Redentor Chocho Reyes Jr. Ayon kay Attorney Asidilio, kinikilala ng pamahalaan lungsod ang karapatan na may-ari ng lupa, ang Menacor, ganun rin ang kanilang pagkilala sa ipinaglalaban ng mga CLOA holders. Ganun pa man, hindi maaari aniyang manghimasok ang pamahalaan lokal sa usapin kundi mamagitan lamang. Dagdag paliwanag pa rin ng City Legal Officer na bigyan ng fencing permit ang Menacor dahil natugunan nito ang lahat ng requirements at tanging TRO o Temporary Restraining Order lamang mula sa korte ang makakapagpigil dito. Itong Menacor, sinasabi nila bakit daw na bigyan ng
fencing permit. Sa city government, ang amin lang obligasyon diyan ay ministerial. Kung kumpleto yung requirements nila para mabigyan sila ng fencing permit para makapagbakod sa kanilang property, wala tayong magagawa kundi mag-issue ng fencing permit. Hindi natin siya pwedeng pigilan. Maliban na lamang kung may court order, may TRO, temporary restraining order, para pigilan itong pagbabakod na ginagawa ng MENACOR. Handa naman aniyang tumulong ang pamahalaan ng lungsod sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng housing program at ilang pangtulong pinansyal para sa inisyal na pagpapatayo ng kanilang mga tahanan. Magkagayunman ay nakahanda ang pamahalaan ng lungsod ng Alapan sa pamamagitan ng aming tanggapan na tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito ay nakasaad sa Section 28 ng Republic Act 7279 o yung tinatawag natin na Urban Development Act o LINA Law, maraming tanawag. Pero sinasabi doon na kung mayroong mga eviction, demolition, ang pamahalang Luzon ng Alapan ay kinakailangan mayroong adequate relocation. Sinabi nating adequate, kumpleto ang pasilidad, kumpleto ang services. Doon lang medyo nakahang tayo ng konti. Pero sinasabi din naman doon sa section na yun na kung walang available kaagad na paglilipatan sa mga maapektuhan ng demolition, ay maaari natin silang bigyan ng financial assistance. Upang makapagbigay ng tamang impormasyon, ito ang dahilan ayon kay Attorney Olympia Kalupitan, authorized representative ng MENACOR, kung kaya't humarap sila sa media sa isang press conference. Nilahad niya rito ang mga pangyayari at ang mga naging hakbang nila bago man aniya isagawa ang pagbabakod sa may barangay Ginubatan. Upang bigyan kasagutan ng mga tanong kaugnay sa naganap na pagbabakod sa Barangay Ginubatan, humarap sa isang press conference ang kinatuwa ng MENACOR na si Attorney Olympia Kalupitan, ika-4 ng Abril taong kasalukuyan. Ayon kay Attorney Kalupitan, ang ginawang pagbabakod ng kumpanyang MENACOR ay naaayon sa batas at lahat ng rekisitos ay kanilang natugunan. Ginawa nila ito aniya bilang pagprotekta sa kanilang pag-aari kung saan ayon pa sa abogada ay mabilis na nagsuluputan ang iba't ibang struktura at mga bahayan dito. Tagal na talaga ng panahon. No? Pero pinababayaan lang kasi nga binibigyan din ng consideration ito ating mga ng CLOA holders, no? Actually canceled na ngayon. Pero pinagbibigyan pa rin sila. Kaya lang po bigla silang parang kabuti na nag-uusbong sila. No? And then, nagpapa-blatter kami since August 2024. Pero walang tumitigil. No? Pinabuluanan rin niya na sinagad nila ang pagbabakod. Mayroon aniyang daan silang ibinigay upang makapasok at makalabas ang mga residente maging ang mga sasakyan dito. No? Kaya nga po yung pagpapalagay ng bakod, hindi po permanente yan eh. Kahoy lang at yero. And then, merong labasan ng kotse, tsaka ng pasukan nila. Kasi kung ang gusto talaga namin is to harass them, pinapasarang namin yun talaga. Totally, bahala na. Diba? Pero hindi po eh. Talagang ang purpose lang namin is to discourage yung mga pumapasok. Paliwanag pa ni Atty. Kalupitan, lahat ng Certificates of Land Ownership Award o CLOA kaugnay sa kaso ng nasabing lupain ay kanselado na noon pang February 2020. Pero ang final po noon, February 2020, dininay. Tapos hindi po sila nag-file ng appeal. Kung sana nag-file sila ng appeal, hanggang ngayon mapag-uusapan pa. So base po doon, alam na po natin na pag ang order o decision ay naging final na, penal na, hindi na po natin pwedeng baliin yan. Sa huli, ayon pa rin sa authorized representative ng MENACOR, nauunawaan nila ang kalagayan ng mga CLOA beneficiaries, kaya naman di mabilang na pagpupulong na ang naganap sa pagitan nila. Ganun rin ang mga alok sa bahagi nila upang ma-resolba ang problema sa lupa. Subalit nakakalungkot aniya na tinanggihan ito. Ganun rin ang pagdami ng mga nagtatayo ng istruktura sa nasabing lugar. Sa mahabang panahon rin aniya, hindi rin ito nagamit at napakinabangan ng naturang kumpanya.
for 27 years yung kanilang ano ba yun, yung binila nila, predecessors nila, no? Luna. Na-deny na yan ng possession eh. Bayad lang sila ng bayad ng taxes, pero hindi nila pinakikinabangan. Hanggang ngayon, hindi po ba nakakaawa din yan? O one-sided ang pagkakakilala niya ng awa? Hindi po ba dapat pantay din naman? Iko-consider din natin yung social justice, kino-consider din naman po natin. Mabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-7 ng Abril, nagsimula ng mamahagi ng VIS o Voters Information Sheet ang City COMELEC sa panguna ni City COMELEC Officer Attorney Suminigay Mirindato. Ang nasabing VIS ay matatanggap ng lahat ng mga botante bago magmayo. Isang paraan na rin ito ng pagsusuri sa handaan ng lahat para sa darating na halalan. Ika-7 ng Abril, nagsimula ng mamahagi ng VIS o Voters Information Sheet ang City COMELEC sa pangunguna ni City COMELEC Officer Attorney Suminigay Mirindato. Ang bawat VIS ay naglalaman ng pangalan, address, precinct number ng botante at ang lugar kung saan siya boboto sa Mayo 12. Kasama rin sa VIS ang isang sample ballot na naglalaman ng listahan ng mga kandidato, pati na rin ang step-by-step na gabay kung paano bumoto at mga paalala mula sa COMELEC bago at sa mismong araw ng eleksyon. Ang nasabing VIS ay matatanggap ng lahat ng mga botante bago magmayo. Isang paraan rin ito ng pagsusuri sa kahandaan ng lahat para sa darating na halalan. Para po sa lungsod ng Calapan, ngayong araw po kami mag-start ng pagdidistribute ng VIS or Voters Information Sheet sa lahat ng mga registered voters dito sa lungsod ng Calapan. Ito po ay para masabihan po yung mga tao
ng mga impormasyon paukol sa ating eleksyon. Naglalaman po ito ng pangalan ng rehistradong botante ng kanyang presinto, kung saan po siya voting center na boboto, at kung lahat po ng detalye tungkol po doon sa registered voter. Ito rin po ay naglalaman ng iba't ibang mga reminders on the day of the election, at meron po itong sample ballot kung saan makikita dito ang mga pangalan ng mga kandidato na iboboto sa darating na eleksyon. Samantala, muli ring nagpaalala ang opisyal sa mga kandidato na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng kampanya sa darating na mahal na araw, partikular na sa mga araw ng April 17 at 18. Hiling niya sa lahat ang maging responsable at gamitin ang mga araw na ito sa pagninilay at pagpapahalaga sa pananampalataya ng bawat isa. Bawal po mangampanya ngayong April 17 to 18, bawal pong mangampanya. Nasa COMELEC resolution po yan. Alam nyo po, kapag bawal, kasama na rin po yan dyan ang inyong mga campaign jingles, yung mga vehicles na ginagamit ninyo na sa inyong pangangampanya. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreno. Ako po si Angel Maliknan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Kilalanin natin si Dr. Hubert Evangelista Atienza Hernandez Dolor, isang manggagamot na ginawaran bilang Most Outstanding Physician of the Philippines in Government Service taong 2009. Naging 3-termer punong bayan ng Puerto Galera na ginawaran bilang Most Outstanding Public Official of the Philippines ng Civil Service Commission taong 2013 at 2015. Isang laangkawan, isang sundalo na ginawaran bilang Most Outstanding Reservist Officer of the Year ng Philippine Army, Armed Forces of the Philippines taong 2015. Isang tunay na lingkod bayan, Vice Governor Doc Hubert Dolor.